Okay, topic po natin maganda. Merong mga pagkain, akala mo bad foods, di ba? Baka nabalitaan natin, nabasa natin, di natin kinakain. Pero actually, mabuti pala siya sa'yo. Pero karamihan dito, moderate amounts lang. Nasa dami ng kinakain. Ano tong 10 akala mo bawal mo kainin pero pwede pala? Number 1, mani, tsaka peanut butter. Peanut butter gawa sa mani eh. Ang peanut butter, syempre, sasabihin na iba, mataba siya, mamantika, di ba, may asin din. Pero basically, ang peanut butter, pampalakas siya eh. Mataas siya sa protein kasi nuts eh. Ang nuts, very healthy. Actually, ang peanut butter, binibigay yan sa Africa, yung mga malnourished na bata. Yung mga malnourished kids, yung talagang payat-payat, yung nakita natin sa picture, binibigyan sila ng peanut butter, yun ang pampataba nila. Ang peanut butter, malakas magbigay ng protein. Yan ang kailangan natin, diba? Healthy protein, 7 grams. 2 kutsarang peanut butter. May magnesium, may phosphorus para sa buto, may zinc, may niacin for nerve function, may vitamin B6 para sa puso, sa immune system. So, marami siyang benefits. Basta sa tamang dami lang, diba? Pag sinobrahan mo, pwede ka tumaba. Ang nuts, healthy din, ha? Huwag lang masyadong maalat. Yan. So, pwede po kumain. Lalo na kung payat naman at bata. Number 2, keso. Diba? May keso na mas healthy, may hindi ganun ka-healthy. Ang keso kasi basically, may calcium siya. Yan ang gusto natin. May calcium. May fats din siya. May protina, vitamin A, B12, zinc, tsaka phosphorus. Actually, kailangan sa similya ng lalaki ng zinc. Kaya kumain daw ng cheese. So, ang cheese, basically, galing siya sa gatas, di ba? Ang gatas, whole food siya. Ibig sabihin, kompleto na siya. May carbohydrates na siya, may fats na siya, may protein pa siya. Okay? Tapos, mayroong pag-aaral, yung keso or dairy, pwede makatulong sa ipin, prevents cavities. So, pwede naman kumain ng keso sa tamang amount lang. Okay? Lagi ko naman sinasabi, huwag yung ubusin yung isang pack. Number 3, tsokolate. Pero ito, dark chocolate. Isipin nyo, matamis siya, di ba? Malasa, masama siguro. Actually, pag dark chocolate na, yung good quality, 70% cocoa na siya eh. So, mapait-pait na siya. Marami siyang iron, maraming antioxidant, may magnesium, maraming minerals, at itong mabuti na flavonols. Okay? Malakas na antioxidant yan eh, para sa puso, para sa diabetes. May isang pag-aaral, mas marami pa nga siyang antioxidant kaysa sa ibang prutas like blueberry. Pero ang sekreto sa dark chocolate, siyempre hindi mo pwede ubusin lahat to. Every day, siguro mga 30 grams, siguro mga isang slice lang ngayon lang. 1 to 2 bars lang, siguro 1 bar lang malaki to eh. Ganun lang kadami ang kakainin araw-araw. Okay, nasa tamang dami. Ano pa yung akala natin masama? Ito, siyempre, kape, di ba? Alam ko, mahilig ang kababayan natin sa kape. Pero ako, marami kayong nababasa, di ba? Bad effects ng kape. Pwede mag-palpitation, kakabugdibdib, hindi makatulog. Pwede rin tumaas blood pressure. Opo, yan o. Kung medyo mataas ang caffeine, pwede rin yan. Pero meron din pag-aaral na pag 2 cups of black coffee, may tulong din sa atin. Okay? Pwede makababa ng heart disease, diabetes, Parkinson's, cirrhosis, some cancer. So, depende. Depende sa inyo. Tsaka black coffee po to hindi yung maraming asukal at ibang bagay. May isang pag-aaral, 6,000 women, pag mahina ang memorya, maganda rin ang kape. So, depende po sa inyo. Okay? So, pakonti-konti, 2 cups, pwede rin makatulong. Number 5, itlog. Di ba? Marami nagsasabi, dating lumang panahon, bawal kumain ng maraming egg. Yung egg yolk, delikado. Actually, mas healthy pa rin naman talaga yung egg white. Ayaw natin prito eh. Gusto natin yung mga hard-boiled din eh. Siguro, sa healthy na tao, 1 egg a day, pwede naman. Lalo na sa bata, pwede naman 1 to 2 eggs. Ang egg yolk, yes, mataas sa cholesterol, pero not
not necessarily na magbabara na agad sa puso, 'di ba? So pwede naman siya. Tsaka ang daming nutrients ang itlog eh. Meron siyang choline para sa utak, bira lang may choline. Maraming healthy fats, maraming calcium, kompleto rin siya eh. Halos complete food, pampabusog, for energy, hindi rin gano'n nakakataba. Pero yung prito lang, iwas. Dito tayo sa hard-boiled egg. Tsaka mas maganda, mas luto yung itlog. Number 6, patatas mismo, healthy. Diba? Pero syempre, nagkaroon ng bad name ang patatas kasi pag ginawa mo ng French fries, ibang usapan na yun, diba? Pinuno mo na ng mantika, diba? Pinuno mo na ng asin. So, hindi na ganun ka-healthy. Tinanggal mo pa yung balat. Pag nilagyan mo yung baked potato mo ng bacon, cream, butter, ano pa pinapatong, syempre hindi na healthy. Pero kung patatas mismo, hahalo natin sa nilaga, mechado, sa ulam, siya mismo healthy siya. Okay? Marami siyang protein, maraming fiber. Ang maganda dito, ang taas ng potassium niya. Madalas kulang tayo sa potassium. So may carbs, may potassium, may magnesium, may nutrients, at hindi naman high calorie kung nilaga. Nilaga lang po. Yung nasa balat kasi yung karamihan ng nutrients. So, kung may luto na malinis naman, kasama yung balat, kainin din pati yung balat. Nasa balat yung mga minerals niya. Yan ha. Number 7, akala na iba, bad food. Ito, may nagsasabi, avocado. Ang taba-taba niyan, o mataas sa fats. Actually, mataas talaga sa fats ang avocado. Pero, healthy fat siya. Okay? Magandang taba to, good fats. Hindi siya taba ng baboy o baka. So, ito yung fats na good for cholesterol, pampababa ng heart disease, maganda sa balat, pampaganda. Maraming vitamins, minerals, and potassium. High fiber pa siya. Actually, masyado daw siya mataas sa fiber. So, maganda siya sa tiyan. And anything high fiber, syempre, lowers risk of colon cancer at ibang cancer. So, okay ang avocado. Magandang fats yan kasi gulay siya. Number 8, spinach. Alam ko, merong naninira sa spinach. Siyempre, pag titingin ka lang ng isang study, malilito ka. May nagsasabi na masama daw spinach sa kidneys at ibang bagay. Hindi po, wala namang problema doon. Ang sinasabi lang, spinach, mataas sa oxalate. Diba? Tapos, kung kayo ay may kidney stone na, meron na kayong bato sa bato, di ba? Tapos, yun, wag lang sobrahan, wag lang sobra dami, pero hindi rin proven eh. Hindi rin proven na yung maraming oxalate, siya yung magbabara agad sa kidneys. Ang nagiging problema, kaya nagkaka-kidney stones, kulang sa tubig na iniinom. So, kahit anong bagay, kaya rin, napaalat kain mo, napakain ka ng maraming oxalate, damihan mo lang inom ng tubig, hindi ka dapat magkaka-kidney stones. Tsaka bihira lang naman may kidney stones na oxalate. So basically, spinach at lahat ng gulay, very healthy siya. Dark green leafy. Ito nga kinakain ni Popeye, di ba? Kaya biglang lumalakas. So very healthy siya. Ang green leafy vegetables, maganda sa balat, sa hair, sa bone health. Tsaka ano kakainin mo? Di puro taba na lang kinain mo kung hindi ito. Maraming iron. Kung anemic, pwede siya. Vitamins, minerals. Maganda sa blood sugar. Bawas cancer. Good for the bones. Napakaganda. Napaka-healthy. Akin na lang yung spinach kung ayaw nyo. Hindi kasi pwede. Nabasa lang isang study na kesyo masama. Dapat titingnan nyo yung overall studies. Ano ba yung sinasabi ng 10 pag-aaral? Na masama ba? Hindi. Mabuti po siya. Number 9, ampalaya. May nagsasabi, ampalaya daw, pampataas ng blood pressure o gulay. Mali po. Okay? Mali ang pagkaintindi ninyo. Ang blood pressure, gaano kalakas ang pumping ng dugo sa arteries. Ang gulay ang pampababa ng blood pressure. Gusto mo gulay at hindi yung mga taba at karne na nagbabara sa ugat, nagpapataas. Ito maganda nga, healthy nga siya. Fiber nga, pampababa nga ng blood pressure. Ang sinasabi niyong tataas, yung dami ng dugo. Kung kayo ay anemic, diba, ang lakas ng regla,
ang daming dugo lumalabas, namumutla. Kailangan nyo ng gulay, may iron, pampataas ng CBC, hemoglobin, hematocrit, yun ang tataas. Dadami ang dugo mo. Pero hindi porke dumami ang dugo mo, tataas ang blood pressure mo. Hindi po ganon. Kahit dumami yung dugo mo, dumami naman yung pula, pinapapula lang niya yung dugo mo para makaikot yung oxygen, pero mababa pa rin yung blood pressure mo. May tao naman, anemic, kulang sa dugo, pero high blood din. So, iba yung high blood, iba yung pressure ng dugo, iba yung pagkapula ng dugo. Ito, nagpapapula ng dugo, nagpapalakas sa'yo, at maganda sa'yo. Walang connection to sa blood pressure. Actually, nakakababa siya. So, yan ang maling akala ng kababayan natin na masama ang ampalaya o spinach, di ba? Wala kayong ipapalit dyan. Ang maipapalit nyo ay masama. Magiging hamburger, kanin, at pork chop ang ulam nyo. Mas delikado po. O sa meat, kailangan ko ba sabihin? Increased risk, prostate cancer, breast cancer, lahat ng cancer tumataas. Marami. Diba? Kaya mas damihan nyo ito. Ampalaya, maraming nutrients, pampababa ng blood sugar, di ba? May ampalaya plus, may ampalaya, may pag-aaral para siyang kasing lakas ng mga metformin at glibenclamide. Yung ampalaya, lowers blood sugar, pampababa ng cholesterol, maraming antioxidants, pampapayat. Favorite ko to. Masasanay naman sa pagkapait eh. High fiber, reduce cancer risk. Lastly, number 10, ang gulay, pampababa ng blood pressure. Ito, may nagsasabi, monggo, masama sa arthritis. Mali na naman. Nagsabi na po, Philippine Rheumatology Association, ang monggo hindi bawal sa arthritis. Pwede siya. Okay? Sa tamang dami, hindi nakakasama kahit sa gout. Ang bawal sa arthritis, yung ordinary osteoarthritis, wala namang bawal doon. Kasi osteoarthritis siya o rheumatoid arthritis. Yung sinasabi niyong arthritis na baka bawal, gouty arthritis yun, gout. Okay? Pag gout, pag mataas uric acid nyo, pag gout yung namamaga dito, may lumalabas na laman-laman, bawal sa kanya karne, laman loob, bopis, at alak. Yun ang pinakakalaban. Tsaka kulang din sa inom ng tubig yung tumataas sa uric acid. Pero ang monggo, hindi po healthy po. High protein yan eh. Yan ang magandang protein natin. Mura pa, di ba? High nutrients, antioxidant, good for digestion, weight loss, pampababa ng bad cholesterol, maganda sa blood pressure, maganda sa blood sugar. Yan po. Lagyan nyo pa ng dahon ng ampalaya yan. Napakaganda. So, dagdag lang, good foods for the brain. Ito mga magaganda, walnuts, mani, isda. Ito yung mga bawal. Yung sinasabi ko naman good and bad, basically, ito mas healthy, tinuturo ko. Ito hindi mas healthy. Hindi ko sinasabi huwag kumain. Paminsan-minsan kung maliit na peraso, maliit na ice cream, isang slice ng pizza. Pero kung ito lagi kakainin natin, magiging bad na siya. Dapat mas marami dito sa mas healthy at mas bawas dito. Sana po nakatulong tong video natin. God bless po.